Ang unang karanasan ko sa hukbo. Siya ang dahilan kung bakit hindi ko kailanman nakalimutan ang digmaan sa puso ko. Ang araw sa Manila ay laging may dalang sariling init kahit pa sa mahuling buwan ng taon. Ngunit para kay Rafael, 22 taong gulang, ang init na iyon ay may kasamang kakaibang bigat, ang bigat ng paghihintay. Malapit na siyang matapos sa serbisyo bilang sundalo at bawat sikat ng araw ay tila binibilang ang mga araw bago siya muling makabalik sa buhay sibilyan. Pakiramdam niya, may isang pahina ng kanyang buhay na unti-anting isinasara at kasabay nito, isang bagong kabanata ang naghihintay. Nasa loop siyang barracks, abala sa pag-ayos ng kanyang magamit. May kaunting kalat sa kanyang locker, ang ilang mga litrato ng pamilya at mga lumang sulat ay nagsasabi ng kanyang mga nakaraan. Naglakbay ang isip niya, iniisip kung ano ang mangyayari pagkatapos. Ang Manila ay kanyang tahanan, ngunit marami nang nagbago simula nang pumasok siya sa serbisyo. Umaasa siyang magsimula ng bagong negosyo o marahil magtrabaho sa isang ahensya. Ang mahalaga, gusto niyang makaroon ng sarili niyang buhay, malayo sa disiplina at striktong pamamaraan ng militar. Biglang may tumawag sa kanyang pangalan. Rafael, may kailangan akong ipagawa sa iyo. Si Sargento Garcia, ang kanyang opisyal na madalas magbigay ng mahuling minuto na gawain. Lumabas si Rafael, sumaludo. Sir, handa po. Dadalhin mo itong madokumento sa opisina ni Kapitan Reyes sa kabilang gusali. Siguraduhin mong mayabot mo mismo sa kanya. Utos ni Sargento Garcia. Masusunod po sir, sagot ni Rafael. Kinuha niya ang makapal na sobre at naglakad patungo sa opisina. Sa mga sandaling ito, ang simpleng paglalakad sa loop ng kampo ay tila nagiging isang paglalakbay sa kanyang nakaraan. Bawat mukha na nakikita niya, bawat tunog ng sirena ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang kabataan na mapangarap na minsan niyang binitawan at na mataw na minsan niyang nakasama. Habang palapit siya sa gusali, may nakasalubong siyang isang grupo ng magabagong recruit na naglalakad ng nakaayos. Ang kanilang mamukha ay puno ng determinasyon at pag-asa, tulad niya noon. Napangiti si Rafael. Naalala niya ang sarili niya sa mga ito. Ngunit sa likod ng grupo, may isang figura na agad kumurot sa kanyang puso. Isang babaeng sundalo, nakasuot ng uniforme, ang kanyang ranggo ay korporal. Nakatalikod ito sa kanya, ngunit ang kanyang tindig at ang haba ng kanyang buhok na nakapusot ay pamilyar. Huminto ang mundo ni Rafael. Mabilis na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Imposible. Ilang taon na rin ang lumipas. Mahirap paniwalaan. Ngunit habang unti-unting humarap ang babae, dahan-dahang lumitaw ang kanyang mukha, ang matangos na ilong, ang hugis ng kanyang labi, at ang mga mata na minsan niyang pinagmamasdan sa ilalim ng buwan. Walang duda. Ito si Micha, ang kanyang Micha. Naalala pa niya ang huling beses silang nakita sa isang maingay na graduation party sa high school. Nagpaalam sila na may pangako ng muling pagkikita, ngunit ang buhay ay may sariling plano. Pumasok siya sa serbisyo at narinig na lamang niya sa mga kaibigan na lumipat ng siyudad si Micha kasama ang pamilya nito. Ngayon, narito siya sa loop ng military camp, isang korporal. Si Mika, na may edad ding 22, ay tila nakaramdam NG presensya ni Rafael. Lumingon siya at nagtama ang kanilang mamata. Sa loop ng ilang segundo, ang ingay ng kampo ay nawala. Ang bawat salita, bawat tunog ay tila naglaho sa hangin. Ang tanging naririnig ni Rafael ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso. Nanlaki ang mga mata ni Micha, isang pamilyar na ngiti na may kasamang gulat ang dahan-dahang lumabas sa kanyang labi. Rafael? Tanong niya, ang kanyang boses ay tila isang bulong lamang, ngunit sapat upang marinig ni Rafael. Parang robot na lumakad papalapit si Rafael. Micha? Tanong niya rin, tila sinusubukan kung totoo ba ang kanyang nakikita. Nakangiti na ngayon si Micha, ngunit may bahid pa rin ng pagtataka sa kanyang mamata. Ikaw nga,
Ikaw ba yan, Rafael? Anong ginagawa mo rito? Ako nga, sagot ni Rafael, nararamdaman ang init sa kanyang pisngi. Sundalo ako, nagseserbisyo. Ikaw, hindi ko akalaing makikita kita rito. Ibig sabihin, nag-enlist ka rin? Oo, nakita mo na. Korporal na ako. Sabi niya, may bahagyang pagmamalaki sa kanyang tinig. Ang liit talaga ng mundo. Ano, sino ang mag-akala na makikita tayo ulit sa ganitong lugar? Akala ko ay hindi na tayo makikita pa? Ako rin. Ani Rafael, ang kanyang tingin ay nakapako kay Micha. Ang kanyang puso ay umaapaw sa mga damdamin na akala niya ay matagal nang nakalibing. Ngayon, bumabalik ang lahat. Mas malakas pa. Matagal na rin simula nung huli tayong nakausap. Sabi ni Micha, pinipilit na maging casual ang kanyang boses. Kumusta ka na? Parang hindi ka gaanong nagbago. Mas lalo ka lang nagiging matipuno. Natawa si Rafael. Ikaw rin, mas lalo kang gumanda. At parang mas lalo kang naging seryoso. Nagkatinginan sila. At sa mga sandaling iyon, ang lahat ng taon na lumipas ay tila nawala. Ang mga alaala ng kanilang kabataan, ng kanilang mga pangarap ay biglang bumalik. Ang kanilang mga mata ay nakukuwentuhan ng mga hindi nasabing salita. Sige Rafael, may klase pa kami. Baka mapagalitan ako nga aking sarhento. Sabi ni Micha may kasamang malaking ngiti. Bro, teka, saan ka ba naka-assign? Kailangan nating mag-usap pagkatapos ng duty mo. Nasa barracks 2 ako, sa kabilang dulo. Sagot ni Rafael, halos lumabas ang kanyang boses dahil sa kaba. Anong oras ka matatapos? Gusto kong makape tayo kung pwede. Nag-isip si Mika sandali, sumulyap sa kanyang relo. Maalas 5 siguro. Sa kantin tayo makita? Sige, alas 5. Hihintayin kita doon. Sabi ni Rafael. Ang kanyang ngiti ay halos umabot sa kanyang tenga. Sige, Rafael. Ingat ka, paalam ni Mika, sabay talikot at sumunod sa kanyang grupo. Naiwan si Rafael na nakatayo doon, nakatingin sa papalayo niyang figura. Ang sobrenang dokumento ay hawak pa rin niya, ngunit tila nawala na sa kanyang isip ang kanyang misyon. Ang mundo ay tila nabago sa isang iglap. Ang araw na akala niya ay isa lamang ordinaryong araw bago ang kanyang pagtatapos sa serbisyo ay naging isang araw na hindi niya malilimutan. Si Micha, narito siya, at sa kabilang lahat, naroon pa rin ang kislap sa pagitan nila, isang kislap na sa loob ng military camp ay tila isang ipinagbabawal na apoy na maaring magbigay ng init at liwanag, ngunit maari ring magdulot ng panganib. Dahan-dahan siyang nagpatuloy sa paglalakad, ang kanyang isip ay puno ng mga alaala at mga bagong pag-asa. Kailangan niyang maging maingat, ngunit paano niya kayang pigilan ang sarili? Ngayong narito na muli ang kanyang unang pag-ibig? Ang tanong na ito ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan habang papalapit siya sa opisina ni Kapitan Reyes. Nakita niya ang isang bench malapit sa isang malaking puno at doon muna siya umupo upang huminga at pagmasdan ang paligid. Ang mabulong-bulungan ng hangin ay tila bumubulong ng pangalan ni Micha, kasama ang isang banta ng hindi inaasahang kinabukasan. Ito na simula, alam niya. Isang simula na punong pag-asa, ngunit may kasama ring panganib sa gitna ng striktong mundo ng militar. Ang oras ay unti-unting lumipas, at sa kanyang isip, mabilis na lumipat ang oras patungo sa alas 5 hapon, ang oras ng kanilang muling pagkikita. Sa kanyang baraka, hindi mapakali si Rafael. Ang bawat tiktok ng orasan ay tila nagpapabilis ng kanyang pulso. Nagdadala sa kanya palapit sa alas 5. Sinubukan niyang magbasa ang diaryo, maglinis ang kagamitan, ngunit ang isip niya ay nakatuon lamang sa isang bagay, si Mika. Ang alaala ng matamis nitong ngiti at ang kilabot ng kanilang mga mata ng magtakpo ay patuloy na bumabalik, nagpapakulo sa kanyang dugo. May halong kaba at pag-asa ang kanyang dibdib, isang pakiramdam na matagal nang hindi niya naranasan. Ilang ulit siyang sumilip sa salamin, inayos ang uniforme, siniguro na presentable siya kahit pa sa isang simpleng pagkakape lamang.
Nang tumunog ang kampana ng alas 5, agad siyang tumayo, halos tumakbo palabas ng baraka. Ang kanyang mga paa ay kusang bumalik sa pamilyar na daan patungo sa kantin. Ang puso niya ay parang tambol na malakas na tumutuktok sa kanyang dibdib. Habang papalapit, nakita niya si Mika na nakaupo sa isang sulok, malapit sa bintana, tahimik na nakatanaw sa labas. Nakasuot pa rin itong uniforme nito, ngunit tila nag-iba ang dating nito sa ilalim ng malambot na ilaw ng kantin. Ang kanyang presensya ay nagdadala ang kakaibang ginhawa at kagandahan sa simpleng lugar na iyon. Lumapit si Rafael at nang makita siya ni Micha, agad itong ngumiti, isang ngiti na nagpatunaw sa lahat ng kaba at pag-alinlangan niya. "Kumusta ka, Micha?" tanong niya. Ang kanyang boses ay bahagyang, nanginginig sa excitement. Sumagot si Micha, "Eto, ayos lang naman. Ikaw?" Ang kanyang mamata ay nagniningning sa tuwa, na para bang matagal na itong naghihintay sa kanya. Umupo si Rafael sa tapat niya at agad nilang ipinagpatuloy ang pag-usap na sinimulan nila kanina. Nag-order sila ng kape at tinapay at habang naghihintay, nakuwentuhan sila tungkol sa kanilang buhay sa loob ng kampo. Hindi nagtagal, ang simpleng pag-usap ay lumalim, nagpabalik sa kanila sa mga alaala na nakaraan. "Naalala mo pa ba noong una tayong makita sa plaza ng bayan, Rafael?" tanong ni Micha, ang kanyang boses ay malambing. "Sobrang pilyo mo nun, palagi mo akong inaasar." Tumawa si Rafael, isang tunok na matagal nang hindi niya narinig mula sa sarili. "Oo naman, pero ikaw din naman. Palagi mo akong sinusungitan, pero alam ko namang gusto mo rin ako." Nagtawanan silang dalawa. Ang tunog ng kanilang halahak ay tila musika sa kanilang tenga. Nagbalik ang lahat ng mamatatamis na alaala, ang kanilang pagkabata, ang kanilang unang pag-ibig, ang kanilang mapangarap na minsan ay sabay nilang binuo. Sa bawat kwento, sa bawat tawa, unti-unting nawala ang hiya at pakailang sa pagitan nila. Ang dating ugnayan na minsang naputol ay unti-unting muling nabuo, mas matibay at mas malalim kaysa dati. Habang nakpapalitan ng tinginan, nakita ni Rafael ang parehong ningning sa mga mata ni Micha na minsan niyang minahal at alam niya na ang nararamdaman niya para dito ay hindi kailanman nawala. Ito ay nanatili. Nahihintay lamang ng tamang panahon upang muling sumiklap. "Hindi ko inakala na muling darating ang araw na ito, Micha," bulong ni Rafael. Ang kanyang tingin ay seryosong nakatitik sa dalaga. "Ang tagal kitang hinanap," ngumiti si Micha ng malungkot. "Ako rin, Rafael. Maraming beses akong napaisip kung saan ka na, kung kumusta ka na. Maraming beses kong binalikan ang mga alaala natin." Naging tahimik sila sandali. Ang bawat isa ay nawawala sa sarili nilang mga iniisip. Ang bigat ng nakaraan ay tila bumabalot sa kanila. Ang paghihiwalay nila ay hindi nila pinag-usapan ng direkta, ngunit ang bakas ng sakit at panghihinayang ay malinaw sa kanilang mamata. May mga bagay na nagbago, pero may mga bagay na nanatili, Rafael, sabi ni Micha, bahagyang ibinaba ang kanyang tingin. "Ang aking pagtingin sa iyo, hindi kailanman nagbago." Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Rafael ang isang init na kumalat sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay halos lumundak sa tuwa. "Alam mo ba, Micha?" Simulan niya. Lumapit ang kanyang upuan ng bahagya. "Araw-araw na nasa serbisyo ako, palagi kitang naiisip. Ang pangarap na iting makasama, ang pangarap na iting maging malaya, at ang iting pangarap na lumihangang isang pamilya." Ang mamata ni Micha ay nakpakita ng pangungulila. "Napakabilis ng panahon, Rafael, pero ang puso ko ay laging naghahanap sa'yo. Ngayon, sa lupa mismo ngang kampo militar, muling pinagtagpo ang ating mga landas." Ang ngiti niya ay nagbigay ng panibagong pag-asa. Biglang bumalik si Rafael sa realidad. Ang kanyang tingin ay sumulyap sa paligid. Ang tiyanten ay punong ng mga sundalo at opisyal. Ang bawat pares ng mata ay potensyal na testigo. "Kailangan nating maging maingat, Micha," bulong niya. Ang kanyang boses ay seryoso. "Alam mo naman ang patakaran dito, ang relasyon sa loob ng kampo.
Hindi niya na itinuloy ang pangungusap, ngunit ang kahulugan nito ay malinaw. Ang kanilang pag-ibig ay ipinagbabawal, isang lihim na kailangan nilang protektahan. Tumango si Micha, ang kanyang ngiti ay naglaho, napalitan ng pag-alala. "Oh, alam ko, pero hindi ko kayang ipakait sa sarili ko ang pagkakataong ito. Rafael, hindi ko kayang balewalain ang nararamdaman ko." Hinawakan niya ng bahagya ang kamay ni Rafael sa ilalim ng lamesa, isang mabilis at maingat na pagdampi, ngunit sapat na upang magpadala ng kuryente sa buong katawan ni Rafael. Ang munting galaw na iyon ay nakpatibay sa desisyon ni Rafael, handang siyang harapin ang anumang hamon para kay Micha. "Hindi rin ako, Micha. Hindi ko nahahayaang mawala ka pa sa akin." Nagplano sila ngang susunod nilang pakikita sa mas pribadong lugar, sa oras na walang makakakita. "Makita tayo sa lumang basketball court sa likod ng infirmary, mamayang alas 8 ng gabi," bulong ni Micha. "Walang gaanong tao doon sa mga oras na iyon." "Lan." "Sige," sagot ni Rafael. Ang kanyang puso ay punong pag-asa at excitement. Hindi na niya halos mahintay ang paglubok ng araw. Ang panganib ay naroon, ngunit ang pangakoeng kanilang muling pag-ibig ay mas matindi kaysa sa anumang takot. Nang matapos ang kanilang kape at matapos ang isang sulyap na nagpapahiwatig ng kanilang lihim na kasunduan, nagpaalam sila sa isa't isa at lumabas ng kantin, naglakad sa makahiwalay na direksyon. Ngunit sa kanilang mga puso, iisang direksyon ang kanilang patutunguhan. Naiwan si Rafael na may bagong pag-asa sa kanyang dibdib, ngunit kasama rin nito ang isang mabigat na responsibilidad. Ang kanilang pag-ibig ay isang apoy na muling sumiklap, ngunit ito ay isang apoy na kailangan nilang ingatan mula sa hangin ng striktong regulasyon ng militar. Ang gabi ay darating, at kasama nito ang susunod na kabanata ng kanilang lihim na pag-ibigan. Naramdaman ni Rafael ang bawat tibok ng orasan. Bawat segundo ay tila nagiging minuto, at bawat minuto ay tila isang walang katapusang oras. Nakahiga siya sa kanyang higaan, nagpapanggap na natutulog, ngunit ang kanyang isip ay lumilipat, naghahanda para sa kanilang tagpuan. Ang lamig ng po ay hindi alintana, dahil ang init ng pag-asa ay bumabalot sa kanya. Naalala niya ang mga araw nang makasama pa sila ni Micha, ang mga simpleng ngiti, ang mga tawanan na puno ng saya, ang mga pangarap na kanilang binuo sa ilalim ng malawa na kalangitan. Ngayon, iba na ang sitwasyon. May uniforme silang suot at may mga patakaran silang nilalabag. Sa kabilang banda, si Micha ay nakaramdam din ng matinding pagkabahala at pananabik. Bilang isang korporal, alam niya ang bigat ng bawat regulasyon sa kampo. Ang pag-ibig na ito ay isang mapanganib na laro, ngunit handa siyang sumugal. Ang kanyang puso ay matagal nang nakakulong sa pader ng disiplina, at ngayon may isang tao nagtatangkang sirain ang pader na iyon. Hindi niya kayang tanggihan ang init na dulot ng muling paglitaw ni Rafael sa kanyang buhay. Dahan-dahang lumalim ang gabi. Ang mailaw sa barak ay isa-isang namatay, at tanging ang malalayong sikat ng postangang ilaw ang nagbibigay ng liwanag. Ang ingay ng kampo ay unti-unting humina, napalitan ng kuliglig at ng malamyos na pakihip ng hangin. Huminga ng malalim si Rafael. Alas 8 na, kailangan niyang maging maingat. Maingat siyang bumangon mula sa kanyang higaan. Ang bawat galaw ay pinagplanuhan, ang bawat tunog ay pinakinggan. Naglakad siya ng tahimik sa pasilyo, sinisigurado na walang makakita. Ramdam niya ang lamig ng hangin sa labas ng barak, ngunit mas nangingibabaw ang init ng pag-asa. Naglakad siya sa gilid ng magusali, gumagapang sa dilim, ang kanyang mamata ay matalim na naghahanap ng anino ni Micha. Ang lumang basketball court ay nasa likod ng infirmary, malayo sa sentro ng kampo. Ito ang perpektong lugar para sa isang lihim na tagpuan. Hindi nagtagal. Isang anino ang lumabas mula sa ibang bahagi ng kampo. Kilalang-kilala niya ang tindig na iyon. Si Micha. Naglakad din siya ng maingat.
Ang kanyang uniforme ay halos natutunaw sa dilim. Ang kanilang mga puso ay sabay na bumibilis habang sila ay papalapit sa isa't isa. Sa gitna ng lumang basketball court, sa ilalim ng isang nagliliwanag na poste ng ilaw na bahagyang sumisikat, nagtagpo ang kanilang nga mata. Ang kanilang mahakbang ay bumagal hanggang sa tuluyang huminto. Sa sandaling iyon, ang lahat ng ingay sa kampo ay tila nawala. Tanging ang kanilang matibok ng puso ang naririnig. Rafael, bulong ni Micha, ang kanyang boses ay nanginginig. Micha, tugon ni Rafael. Ang kanyang tinig ay puno ngang matinding emosyon. Unti-unting silang naglakad papalapit sa isa't isa, ang bawat hakbang ay tila 1,000 taon. Nang makalapit sila, hindi na sila nag-atubili. Nagyakapan sila ng mahigpit na parabang matagal na panahon silang nawalay sa isa't isa. Ang init ng kanilang makatawan ay nagbigay ng ginhawa ng kaligtasan sa gitna ng mapanganib nilang sitwasyon. Hindi ako makapaniwala na nandito ka, sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay bahagyang nahihirapan. Kumala si Micha mula sa yakap, ngunit hindi niya binitawan ang mga kamay ni Rafael. Tiningnan niya ito sa mata, ang kanyang mamata ay puno ng luha ngunit puno rin ng pag-asa. Hindi ko rin akalain. Akala ko, wala na. Akala ko, hanggang alaala na lang tayo. Ngumiti si Rafael. Paano ko makakalimutan ang mga araw na magkasama tayo? Ang mga araw sa ilalim ng mangga sa inyo? Ang mga pangarap na ating binuo? Naisip mo pa rin yon? Tanong ni Micha. Isang malungkot ngunit masayang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Araw-araw, bawat luhod ko sa serbisyo, bawat pagsubok na aking pinagdaanan, laging ikaw ang inspirasyon ko. Ang pag-asa na balang araw, makikita tayong muli. Umupo sila sa lumang bleacher sa tabi ng court, ang kanilang mga kamay ay makahawak. Ang lamig ng gabi ay hindi nila alintana. Ang init ng kanilang mapuso ang nagbigay ng proteksyon. Hindi ko akalain na sa ganitong paraan tayo makikita muli, sabi ni Micha. Pareho tayong nakasuot ng uniforme at pareho tayong nagtatago. Alam ko, Micha, mapanganib ito. Ngunit hindi ko na kayang pigilin ang nararamdaman ko. Hindi ko na kayang hayaan kang mawala ulit. Pinisil ni Mika ang kamay ni Rafael. Ako rin? Pagkatapos ng lahat ng nangyari, akala ko naging matigas na ako. Pero nang makita kitang muli, parang bumalik ang lahat. Ang bata pang Micha na umibig ng walang takot. Wala naman talagang nagbago, Micha, ani Rafael. Kahit anong uniforme ang suot natin, kahit anong patakaran ang bumabalot sa atin, ang puso natin, isa pa rin ang sinisigaw. Sumandal si Mika sa balikat ni Rafael, ang kanyang ulo ay sumandal sa lik nito. Narinig niya ang matinding pagtibok ng puso ni Rafael na sumasabay sa kanya. Ang katahimikan ay tila nagsasalita para sa kanila. Ito ay isang katahimikan na puno nga alaala, ng pangarap, at ng isang pag-ibig na matagal nang natulog ngunit ngayon ay gising na gising. Ano ang gagawin natin, Rafael? Tanong ni Mika sa mahinang boses. Hinalikan ni Rafael ang buhok ni Micha. Hindi ko pa alam, Micha, ngunit alam kong hindi ko na kaya ang wala ka. Handa akong harapin ang anumang mangyari basta't kasama kita. Inangat ni Micha ang kanyang ulo at tiningnan si Rafael. Ang kanilang mga mata ay nagtakpo, punong kang mamahal at pangako. Dahan-dahang lumapit ang kanilang mga labi. Sa ilalim ng liliwanag na buwan, sa gitna ng isang lumang basketball court, sa gitna ng isang kampo militar na nagbabawal sa kanilang pag-ibig, muling naghalik sina Rafael at Micha. Isang halik na matagal ng pinigilan, isang halik na nagsasabi ng libu-libong salita. Ito ay isang halik na punong ng pagnanasa, ng pag-asa, at ng panganib. Habang naghahalikan sila, biglang may narinig silang malayo, mahinang tunog. Isang yabak o guni-guni lamang, mabilis silang nakahiwalay, ang kanilang mapuso ay sabay na kumabog sa takot. Mabilis silang nahanap ng makikita, ang kanilang na mata ay lumilibot sa paligid. Ang dilim ay tila biglang naging mas malalim, mas mapanganib. May tao ba?
Bulong ni Micha, ang kanyang boses ay tila halos hindi na marinig. Wala, sagot ni Rafael. Sinisikap na pakalmahin ang kanyang sarili at si Micha. Siguro, hangin lang o guni-guni. Ngunit ang takot ay nanatili sa kanilang mga mata. Ang kanilang lihim ay nasa bingit ng pagkakabunyag at ang bawat sandali na makasama sila ay tila isang pagsubok sa kapalaran. Kailangan na nating bumalik, sabi ni Micha, punong ang pag-alala. Hindi tayo pwedeng mahuli. O sang-ayon ni Rafael na ayaw man o hindi ay kailangan nilang sundin ang utos ng sitwasyon. Ngunit kailangan nating makita muli. Hinawakan niya ang kamay ni Micha. Sa Biyernes, sa parehong oras, dito ulit. Makakahanap akong paraan. Tumango si Mika. Magingat ka, Rafael. Ikaw din, Mika. Isang huling sulyap, isang huling pakpisil sa kamay, at pagkatapos ay muli silang nahiwalay, tumatakbo sa dilim. Ang bawat isa ay bumalik sa kanilang sariling baraks, ang kanilang mga puso ay puno ng halo-halong damdamin pag-ibig, pag-asa, at ang nakakapanindig balahibong takot na sila ay mahuli. Ang kanilang pag-ibigan ay isang apoy na patuloy na nagliliyap, ngunit sa bawat sulyap ng liwanag nito, lumalalim din ang anino ng panganib. Ang gabi ay nagtapos, ngunit ang kanilang lihim na pag-ibig ay nagsisimula pa lamang, isang pag-ibig na susubukin ng panahon at ng mga patakaran ng digmaan. Ang gabi ay nagtapos, ngunit ang kanilang lihim na pag-ibig ay nagsisimula pa lamang, isang pag-ibig na susubukin ng panahon at ng mga patakaran ng digmaan. Para kay Rafael, ang mga sumunod na araw ay tila pinakamahaba sa kanyang buhay. Ang bawat minuto ay tila bago magapang, at ang bawat gawain niya sa kampo ay ginagawa na lamang ng mekanikal. Ang kanyang isip ay patuloy na bumabalik sa naganap na halik, sa init ng labi ni Micha, at sa pangako nilang makikita sa Biyernes. Ang kanyang makasamahan ay nagtataka sa kakaibang katahimikan ni Rafael sa malalim na pagkabahala na nakaukit sa kanyang mukha. Hindi niya maaring ibahagi ang ligaya o ang takot na kanyang nararamdaman. Ang lihim na pag-ibig na ito ay isang pabigat at sabay na nagbibigay buhay sa kanya. Nagdarasal siya sa bawat gabi, umaasang hindi sila mahuhuli, at ang kanilang pag-ibigan ay makaroon ng kinabukasan sa labas ng mga pader ng kampo. Sa kabilang banda, si Mika ay mas maingat sa kanyang paggala. Bilang isang korporal, mas malaki ang kanyang pananagutan at mas madalas siyang nasa ilalim ng pagmamasid ng maopisyales. Ngunit sa likod ng kanyang disiplinado at profesional na balat, may nakukubling ningas ng damdamin. Ang pagkabahala ay malalim, lalo na tuwing nakikita niya ang masugid na pag-ibig sa mamata ni Rafael. Alam niya ang panganib, ang posibleng kaparusahan para sa kanilang dalawa, ngunit hindi niya kayang pigilin ang nararamdaman. Tuwing gabi, bago siya matulog, ang alaala ng haplos ni Rafael ng kanyang mga salita ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Pero may kasama ring pangamba. May mga pagkataong tila may nakakapansin sa kanyang kakaibang kilos, isang mabilis na sulyap mula sa kanyang kapwa sundalo o isang tanong na may bahid ng pagdududa mula sa kanyang sarhento. Ngunit pinipilit niyang huwag bigyan ng halaga ang mga ito. Nang dumating ang Biyernes, parehong sabik at kinakabahan sina Rafael at Micha. Ang buong araw ay para bang isang pagsubok sa kanilang pagtitiis. Nagbilang sila nga oras, nga minuto, hanggang sa bumaba ang araw at lisanin ang sikat nito ang kampo. Sa pagupangang dilim, maingat silang naglakad patungo sa kanilang takpuan ang lumang basketball court. Mas tahimik ang kanilang mayapa ngayong gabi, mas matalas ang kanilang mapandinig at mas maingat ang kanilang mamata. Sa ilalim ng manipis na liwanag ng buwan, nakita silang muli. Sa sandaling nagtama ang kanilang ngatingin, tila nawala ang lahat ng pagod at takot. Ang init ng kanilang mga kamay habang nakdikit ang mga ito ay sapat na upang ipsan ang lamig ng gabi. Walang gaanong salita, ngunit ang kanilang mga mata ay nagsalita ng libu-libong pangungusap. Naramdaman ni Rafael ang pananabik at pagmamahal, habang si Micha naman ay nagpakawala ng
isang lihim na hininga ng kaluwagan. Nang gabing iyon, mas naktagal sila sa kanilang takpuan. Nagbahagi sila ng makwento tungkol sa kanilang mapangarap na tila mas malapit ng matupat sa pagtatapos ng serbisyo ni Rafael. Micha, kapa ako ay nakalaya na. Gusto kong magtrabaho sa isang ahensya sa Manila. Pwede tayong makita ng walang takot, bulong ni Rafael habang marahang hinahaplos ang kamay ng dalaga. Ngumiti si Micha, ngunit may bahit ng kalungkutan sa kanyang mamata. Paano naman ako, Rafael? Hindi ako basta-basta makakalabas. At paano kung may makakita sa atin, ha? Hindi. May giging maingat tayo, pangako ni Rafael, pinisil ang kamay ni Micha. Hindi ako susuko sa iyo. Sa gitna ngang kanilang matatamis na bulungan at pagpaplano para sa hinaharap, biglang narinig nila ang mahinang kaluskos mula sa malapit na kawayanan. Agad silang nakatingginan, ang kaba ay muling bumalik. Hindi sila gumalaw, pinakinggan ng maigi ang bawat tunok. Nagsindi ang isang ilaw mula sa malayo, marahil isang flashlight ng nagpapatrolya. Naramdaman nila ang matinding pagkabahala. Pinisil ni Micha ang kamay ni Rafael. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ang takot. Sa sandaling lumayo ang ilaw, huminga sila ng malalim. Kailangan na nating umalis, bulong ni Micha, ang boses ay nanginginig. Delikado na tayo rito. Napilitan silang magiwalay ng gabing iyon na may mabigat na kaloban. Ang bawat paalam ay tila mas masakit, mas mapait, dahil sa posibleng kapahamakan na nagbabadya. Bumalik sila sa kanilang mga barracks. Ang kanilang mapuso ay puno ngang halo-halong damdamin pag-ibig, pag-asa, at ang nakakapanindig balahibong takot na sila ay mahuli. Kinabukasan, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot kay Micha. Mas madalas siyang tinatawag sa opisina ng kanyang sarhento at ang mga tanong ay hindi na lamang tungkol sa kanyang trabaho. Corporal Cruz, napapansin kong tila lagi kang tulala nitong manakaraang araw, sabi ni Sargento Ramos. Habang tinititigan si Mika na tila sinusuri ang kanyang kaluluwa. May problema ba? Hindi mo ba gustong ibahagi sa akin? Wala po, Sargento. Siguro po ay pagod lang sa duty, sagot ni Micha, pilit na pinapanatili ang kanyang boses na steady. Ngunit sa lup-lup niya, tila ba may tumutuno na kampana ng babala? Ang matitik ng kanyang magkasamahan ay tila may iba ng ibig sabihin, ang magabulungan ay tila mas madalas, at tuwing nakikita niya si Rafael mula sa malayo, may naramdaman siyang lamig na gumagapang sa kanyang likod. Samantala, si Rafael, na nalalapit na sa kanyang paglaya, ay halos hindi na alintana ang lumalalim na panganib, ang kanyang isip ay abala sa pagpaplano ng kanilang kinabukasan. Hindi niya batit na sa likod, ngamga pader ng kampo, ang mata ng pagdududa ay dahan-dahang lumalapit sa kanila. Ang kanilang lihim na pag-ibigan na nagsimula sa isang halik sa ilalim ng buwan ay nakatakdang subukin sa isang paraan na hindi nila kailanman inasahan. Ang oras ay tumatakbo at ang anino ng isang nalalapit na imbestigasyon ay dahan-dahang gumagapang, nagbabanta na sirain ang lahat ng kanilang pinahirapan. Ang pagdududa ay hindi na isang anino lamang. Ngayon, para kay Micha, ito ay isang mabigat na ulap na bumabalot sa bawat sulok ng kampo, nagdadala ng malamig na simoy ng pangamba. Ang ngabulungan ay lumalakas, ang natingin ay mas mabigat, at ang pakiramdam niya na may nakabantay ay lalong tumitindi. Bawat paglalakad niya sa pasilyo, bawat hakbang sa barracks ay tila dining ng lahat. Ramdam niya na ang bawat kilos niya ay sinusuri, bawat salita ay binibigyang kahulugan. Sa kabilang banda, si Rafael ay nanatili pa ring umaasa, binabalangkas ang kanilang kinabukasan na tila isang pintor na gumuguhit ng obra maestra. Hindi niya batit ang bigat ng pader na dahan-dahang bumabalot kay Micha. Tinangka niya siyang kausapin, hanapin sa mapaborito nilang takpuan, ngunit palaging may pumipigil kay Micha. Ang babaeng dati punong-puno ngang sigla at tapang ay unti-unting napapalitan ng isang aninong puno ngang kaba. Isang hapon, habang nag-ensayo sila sa drill ground, isang opisyal ang lumapit at ipinatawag si Mika. Private Mika de Guzman, kailangan ka sa opisina ng Sergeant Major.
Ngayon din, ang utos nito malinaw at walang pag-alinlangan. Nang marinig ito ni Rafael, tila bumagal ang oras. Nakita niya ang biglang pagputla ni Micha, ang paninigas ng magabalikat nito bago siya sumunod. Nakaroon siya na kutob na mayroong mali, ngunit pinili niyang ipagwalang bahala, umaasang isa lamang itong ordinaryong usapan. Ngunit ang pag-usap na iyon ay malayo sa ordinaryo. Sa loob ng opisina, ang Sergeant Major ay nakaupo sa likod ng kanyang mesa, ang kanyang mukha ay seryoso, halos walang emosyon. Sa tabi niya ay may isang babaeng opisyal, ang kanyang nga mata ay matalim at nanunuot. Private de Guzman, panimula ng Sergeant Major, mayroon kaming natatanggap na ulat tungkol sa diangkop na pag-ugali. Partikular, sa mga oras na hindi ka dapat nasa labas ng iyong barracks. Pakiramdam ni Micha, bumigat ang hangin sa paligid niya. Sinubukan niyang panatilihing kalmado ang kanyang tinig. Sir, hindi ko po maintindihan. Huwag ka nang makaila, private, sabi ngang babaeng opisyal, ang kanyang tinig ay malamig. May nakakita sa iyo, hindi lang isang beses. At ang paglabag sa curfew ay isang seryosong bagay, lalo na kung may kasama ka pang kaswalidad. Ang salitang kaswalidad ay tila tumusok sa puso ni Micha. Alam niya agad na si Rafael ang tinutukoy. Ang bawat tanong ay parang isang bala na tumatama sa kanyang depensa. Sinubukan niyang depensahan ang sarili, sinabi na naglalakad lang siya, na kailangan niyang sariwain ang hangin, ngunit ang bawat paliwanag ay tila nagpapabigat lang sa kanyang sitwasyon. Ang mga opisyal ay mayroon ng sapat na impormasyon. Ang tanging kailangan nila ay ang kanyang kumpirmasyon. Sa labas ng opisina, si Rafael ay naglakad-lakad, hindi mapakali. Hindi niya matiis ang kaba sa kanyang dibdib. Nakita niya ang ilang sundalo na nakbubulungan habang dumadaan sila, at sa tuwing mapatingin sila sa direksyon ng opisina ng Sergeant Major, mas lalong bumibigat ang kanyang loob. Sinubukan niyang kalmahin ang sarili. Iniisip na baka pinagsasabihan lang si Micha tungkol sa ilang minor infraction. Ngunit ang tagal ng pag-usap ay nagsisimulang magpabahala sa kanya. Nang lumabas si Mika sa opisina, ang kanyang mga mata ay nanlalabo at ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Tinangkas siyang lapitan ni Rafael, ngunit isang tingin lang ni Micha ang nagsabi sa kanya na huwag. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagkabigo. Naglakad siyang direkta patungo sa kanyang barracks, hindi man lang siya tiningnan. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Rafael si Micha na ganito kahina, ganito kasindak. Kinabukasan, isang opisyal ang formal na nag-anunsyo sa pangkalahatang pagpupulong dahil sa makamakailang paglabag sa alituntunin at para sa ikabubutingang disiplina sa kampo, si Private First Class Mika de Guzman ay ililipat sa isang bagong assignment simula bukas. Ang kanyang bagong post ay magiging sa isang detachment sa Mindanao. Para kay Rafael, ang mga salitang iyon ay tumunog na parang isang huling paalam. Mindanao, iyon ay libu-libong milya ang layo. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo at kasabay nito, ang mga bulungan tungkol sa kanilang lihim na pag-ibigan ay naging malakas na usapan. Hindi na ito lihim, ito ay isang public scandal. Nagmamadali si Rafael na hanapin si Mika. Natakpuan niya ito sa likod ng barracks, nakaupo sa isang lumang bangko, ang mga mata ay nakatingin sa malayo, walang buhay. Ang kanyang uniforme ay tila mas malaki sa kanya ngayon, ang kanyang dating sigla ay nawala. Lumapit siya at umupo sa tabi niya. Micha, ang tangi niyang nasabi. Ang kanyang tinig ay puno ng sakit. Tiningnan siya ni Micha, ang kanyang mamata ay punong ng luha na hindi niya hinayaang bumuhos. Rafael, hindi ko na kaya. Ang kanyang boses ay halos pabulong, kailangan nating tapusin ito. Kailangan kitang kalimutan. Para sa atin. Niyakap siya ni Rafael, ang kanyang magakamay ay mahigpit na nakakapit, ayaw siyang pakawalan. Hindi, Micha, huwag kang sumuko. Hintayin mo ako. Matatapos na ang serbisyo ko.
makikita tayo ulit. Ngunit umiling si Micha, ang kanyang ulo ay nakasandal sa balikat niya, hindi ganito kadali. Rafael, alam mo kung anong mangyayari sa atin kung magpatuloy pa tayo, mawawala ang lahat ng pinahirapan natin. Ang pangarap nating makasama. Baka masira pa nga. Ang takot sa kanyang boses ay palpable. Hindi ko kayang isugal. Ang lahat dahil sa isang pagkakamali. Ang salitang pagkakamali ay tumagos kay Rafael, ngunit nakita niya ang desperasyon sa mga mata ni Micha. Alam niyang tama si Micha. Ang sistema ay brutal at ang kanilang pag-ibigan ay isang paglabag na may seryosong kahihinatnan. Sa isang kampo militar, ang pag-ibig sa pagitan ng makarangko ay maaring maging sanhi ng pagkawala ng karera at reputasyon. Hindi ko matitiis na wala ka, bulong ni Rafael. Ang kanyang puso ay nabibiyak. Hindi ko matitiis na makita kang masira ang kinabukasan mo dahil sa akin, sagot ni Micha, dahan-dahang kumalas mula sa yakap ni Rafael. Tumayo siya, ang kanyang tingin ay nakatuon sa papalubok na araw. Kailangan nating magpaalam, Rafael. Sa ngayon, walang salita, walang halik, walang pangakong muling pakikita. Ang tanging nanatili ay ang bigat ng pahihiwalay, ang kirot ng isang pag-ibig na pinilit putulin bago pa man ito tuluyang mamukatkat. Kinabukasan, habang pinakmamasdan ni Rafael ang sasayang militar na nahatid kay Micha palayo, ang kanyang puso ay tila nabali. Ang mapangarap nila ay tila naglaho na kasamangang alikabo na naiwan ng sasakyan. Ang kanilang lihim na paraiso sa kampo ay tuluyan ng gumuho at ang naiwan ay ang isang sugatan at nag-iisa si Rafael, nagtataka kung kailan pa kaya sila muling makikita kung makikita pa nga ba. Ang bawat araw na lumipas pagkatapos ng pag-alis ni Mika ay tila isang walang katapusang paghihirap para kay Rafael. Ang dating masiglang kampo ay tila naging isang tahimik na sementeryo ng mga alaala. Bawat sulok ay nagpapaalala kay Micha, ang bangko kung saan sila nakwentuhan, ang madilim na pasilyo kung saan sila nagtakpo, ang mapuno kung saan sila nagtatago. Ang kanyang pagtatapos kang serbisyo ay nalalapit na, ngunit ang dating pananabik ay napalitan kang isang malalim na kalungkutan. Ang pag-alis ni Mika ay nag-iwan ng isang malaking butas sa kanyang puso, isang sugat na tila hindi na kailanman maghihilom. Ang kanilang pag-ibig na pinilit putulin ng kapatakaran at pagdududa ay nag-iwan ng isang markang hindi na mabubura sa kanilang makaluluwa, isang paalala ng mapanahong tanging ang kanilang lihim na pag-ibigan ang nagbibigay kulay sa kanilang buhay sa loob ng mapaniil na pader ng kampo. Naiwan si Rafael na parang pinanlamigan ang buong katawan, nanginginig ang nga kamay at halos hindi na makahinga. Ang bawat sulok ng silit, bawat anino sa dingding, ay tila bumubulong ng pangalan ni Micha, nagpapaalala sa kanya ng bawat halik, bawat yakap, at bawat lihim na tawanan na ibinahagi nila. Ang kanyang paalam ay isang matinding sampal sa katotohanan, isang biglaang pagila sa kanya mula sa isang magandang panaginip, isang pagkakamali. Ang paulit-ulit na salita ni Micha na umaling-aungaw sa kanyang isipan, hindi ito dapat mangyari. Hindi niya maintindihan nun paano magiging pagkakamali ang isang bagay na nagdala sa kanya ng lubos na kaligayahan. Ngunit sa paglipas ng mga oras, habang unti-unting lumalamig ang kanyang galit at sakit, nagsimula siyang maunawaan. Ang mamata ni Micha, ang takot na nakita niya doon, ang matinding pagmamahal na nakita niya sa kabila ng pilit nitong pagtatago. Alam niya na para sa kanilang dalawa, lalo na para sa kinabukasan ni Rafael, ginawa ni Micha ang tanging bagay na sa tingin niya ay tama. Ang protektahan siya, kahit nakapalit nito ay ang kanilang pag-ibig. Ang natitirang manggalinggo ni Rafael sa serbisyo ay tila lumipas ng napakabagal at napakabilis ng sabay. Bawat araw ay parang walang kulay, ang kanyang magawain ay ginagawa niya ng walang buhay, parang isang robot na sumusunod lang sa mautos. Ang dati niyang sigla at pag-asa ay napalitan ng isang malalim na kalungkutan at pag-isip. Madalas siyang mapatingin sa kawalan, naghahanap ng anino ni Mika sa bawat pasilyo.
sa bawat kainan, sa bawat lugar kung saan sila nakita. Ngunit wala, tanging ang tahimik na kirot ng pakawala nito ang kanyang nararamdaman. Dumating ang araw ng kanyang paglabas sa serbisyo, ang araw na matagal na niyang hinintay. Ngunit sa halip na kagalakan, isang malalim na pakiramdam ngang kawalan ang kanyang naramdaman. Ang uniforme na matagal na niyang suot ay ibinaba niya, at sa bawat pagbaba nito ay parang may bitbit itong bahagi ng kanyang pagkatao, bahagi ng kanyang nakaraan kasama si Micha. Naglakad siya papalabas ng kampo, ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha, ngunit pakiramdam niya ay nasa ilalim pa rin siya ng isang madilim na ulap. Malaya na siya, ngunit saan siya pupunta? At paano niya dadalhin ang lahat ng sakit na ito? Nagsimula si Rafael ng isang bagong buhay sa labas ng military. Bumalik siya sa Maynila, sinubukang mahanap ng trabaho, at nagsimulang makihalubilo sa malumang kaibigan. Ngunit sa bawat bagong karanasan, sa bawat bagong mukha, hinahanap niya pa rin si Micha. Ang kanyang halahak, ang kanyang ngiti, ang kanyang matatalim ngunit mapagmahal na tingin. Nagtangkas siyang makipagdet, sinubukan niyang ipikit ang kanyang puso sa nakaraan, ngunit sa bawat pagtatangka ay nararamdaman niya ang isang butas sa loob niya na tila hindi na kailanman mapupunan. Ang paghahambing ay palaging naroon at palagi siyang talo. Walang sinuman ang makakapantay sa alaala ni Micha. Lumipas ang mga taon. Naging abala si Rafael sa kanyang propesyon. Nagsumikap siya, nag-aral ng husto, at sa kalaunan ay nagtayo ang sariling negosyo. Naging matagumpay siya, may sariling bahay, may sariling sasakyan. Ngunit sa bawat tagumpay, may bahagi pa rin sa kanya ang tila walang buhay. Sa mga gabi ng pag-isa, kapag tahimik na ang paligid, bumabalik ang mga alaala ni Micha, ang init ng kanyang yakap, ang bawat salita na kanilang ibinahagi sa ilalim ng buwan sa loob ng kampo, ang lihim na mundo na kanilang binuo. Madalas niyang naisip kung nasaan na kaya si Micha. Masaya kaya siya? May pamilya na kaya siya? Naging matagumpay kaya siya sa kanyang propesyon? Higit sa lahat, naalala pa rin kaya siya ni Mika? Ang lahat ng ito ay matanong na walang kasagutan, matanong na nagpapahirap sa kanya, ngunit hindi rin niya maalis sa kanyang isipan. Ang pag-asa na muli silang magtatakpo ay tila isang malabong bituin sa dilim, malayo at halos imposible, ngunit naroon pa rin, sumisilip sa likod ng ulap ng panahon. 20 taon na ang lumipas. Ang payat at batang Rafael na punong mapag-asa at pag-ibig ay napalitan ng isang mature at mas may karanasan na lalaki. May magaguhit ng pagod sa kanyang mukha at ang kanyang mata ay nagtatago ng mas malalim na kalungkutan. Ngunit sa kabilang lahat ng pagbabago, ang marka ni Mika ay nanatili sa kanyang puso. Ito ang kanyang unang pag-ibig, ang pag-ibig na nakturo sa kanya ng labis na sakit at labis na kaligayahan. Ito ang sugat na hindi na kailanman gumaling, ngunit nakturo din sa kanya kung gaano kahalaga ang tunay na pagmamahal. Naging maingat siya sa pag-ibig. Hindi na siya nagpadalos-dalos. Ang kanyang puso ay parang isang matibay na pader na mahirap pasukin, natatakot na muling maranasan ang sakit ng nakaraan. Ngunit sa kabilangang kanyang pag-ingat, may isang bahagi sa kanya ang naghihintay pa rin, naghihintay sa isang himala, sa isang posibilidad na muling makrus ang kanilang landas. Hindi niya alam kung paano o kung kailan. Ngunit ang ideya na muling makita si Micha ay isang lihim na pangarap na kanyang pinanghahawakan, isang ilaw sa dulong isang napakahabang tunel ng paghihiwalay. Sa lupin 20 taon, marami na ang nagbago sa mundo at sa kanyang sarili. Ngunit ang alaala ni Micha, ang kanilang lihim na pag-ibig, ay tila isang matandang larawan na kanyang laging binabalik-balikan. Ito ang kanyang pinakapribadong kayamanan, ang kanyang pinakamasakit na sugat, at ang pinakamalaking katanungan sa kanyang buhay. Handa na ba siya kung sakaling muli silang makita? Kaya ba niyang harapin ang mga damdaming matagal na niyang inilibing? Rafael, sa kabilangang lahat ng kanyang narating, ay tila may butas pa rin sa kanyang puso na walang ibang makapupuno kundi ang alaala ni Micha, ang magabi,
lalo na kapag umulan, ay parang nagiging canvas ng kanyang isip kung saan muling nabubuo ang magalihim nilang tagpo sa kampo, ang kanilang magatawanan, ang magabulong ng pag-ibig sa ilalim ng buwan. Ang tanong ay laging bumabalik, kumusta na kaya siya? Masaya kaya siya? Naalala pa kaya niya ang isang Rafael na minsan ay naging mundo niya? Ang kanyang tagumpay sa negosyo ay nagbigay sa kanya ang kayamanan at kapangyarihan, ngunit hindi nito mapupuno ang kawalan ng isang tunay na katuwang sa buhay. Madalas ay nakaupo siya sa kanyang malawak na tahanan, tahimik na nagmumuni-muni, at kahit gaano pa karaming tao ang nakapaligid sa kanya, pakiramdam niya ay nag-iisa siya. Ang bawat tagumpay ay tila walang kabuluhan kung walang mitya na makakasama niyang ipagdiwang. Isang hapon, habang malakas ang buhos ng ulan sa labas, si Rafael ay nasa isa sa kanyang paboritong kapehan sa Makati. Ang ambiyanse ng lugar ay kalmado, ang amoy ng kape ay pumupuno sa hangin, at ang tunog ng pata ng ulan sa labas ay tila isang malumanay na musika. Siya ay nakaupo sa isang sulok, may hawak na libro ngunit ang isip ay lumilipat, naglalakbay sa nakaraan. Ang gulo sa labas ay sumasalamin sa gulong kanyang damdamin, matagal nang inilibing, ngunit laging handang lumabas sa isang kumpas. Mayroong isang upuang bakante sa tapat niya na tinatakpan ng kanyang diaket. Ang kanyang mamata ay walang direksyong tumitingin sa bintana, pinagmamasdan ang manak-mamadaling tao na naghahanap kang masisilungan. Minsan, sa mga ganitong sandali, pakiramdam niya ay siya lamang ang nag-iisa sa mundo na may daladalang pasanin na walang ibang makakaunawa. Ang kape sa kanyang tasa ay lumamig na, ngunit hindi niya alintana. Ilang sandali pa, isang anino ang huminto sa kanyang mesa, nagangat siya ng tingin at doon, sa gitna ngang usok ngang kape at ingay ngang kapehan, nakita niya ang isang mukha na tila nakatakas mula sa kanyang pinakapribadong mga panaginip. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Pagkatapos ay muling bumilis, na tila isang drum na naguhudyat ng isang mahalagang kaganapan. Hindi siya makapaniwala. Si Mika, nakita niya ang mga mata nito, bahagyang mas may kulubot sa gilid, ngunit ang tingin ay pareho pa rin. Ang mga mata na minsan ay naging salamin ng kanyang kaluluwa. May ilang hiblangang uban sa buhok nito, at ang tindi ay may kakaibang karangalan at lakas na nakuha sa paglipas ng panahon. Nakasuot ito ng simpleng pantalon at blusa, ngunit ang kanyang presensya ay tila nakpaliwanag sa buong silid na pinagaling ang dilim sa kanyang puso. Ngunit ang pakilala ay hindi agad-agad. Si Mika ay tila nagulat din sa kanyang nakita. Ang mamata nito ay nanlaki at ang kanyang malabi ay bahagyang bumukas, tila mayroong gustong sabihin ngunit hindi makalabas ang mga salita. Isang matagal na katahimikan ang bumalot sa kanila, na tila sila lamang ang tao sa isang mundong punong ingay. Ang tunong ulan sa labas ay naging tila mas malakas, sumasabay sa pinting ang kanyang dibdib. Sa wakas, si Micha ang unang nagsalita. Isang bulong, halos hindi marinig, ngunit sapat upang magbalik ang lahat ng alaala sa kanyang puso. Rafael, ang tinig na iyon. Ang tinig na iyon na minsan ay nagsasayaw sa kanyang mapangarap, ngayon ay naririnig niya sa totoong buhay. Pakiramdam niya ay siya ay nabunot mula sa isang mahabang tulog. Nagsalita siya, halos hindi sigurado kung ang lumalabas sa kanyang bibig ay tunay. Mika? Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Micha. Isang ngiting puno ng pagtataka at kagalakan, ngunit may bahid din ng lungkot na tila kinakapapa ang nga nawalang taon. Ikaw nga, hindi ako nakakamali. Tumayo si Rafael, hindi alintana ang kanyang upuang natumba. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Micha, matagal na. Sobrang tagal, sagot ni Micha, ang kanyang mga mata ay nanatili sa kanya. Sinisiguro na hindi ito isang panaginip. Anong ginagawa mo dito? Nakakape, sagot ni Rafael, isang maliit na ngiti ang lumabas sa kanyang labi. Ikaw? Ganun din, sabi ni Micha, bahagyang natawa. Ang kanyang tawa ay mas malalim na ngayon, ngunit ang kislap sa kanyang
Mga mata ay pareho pa rin. Pwedeng umupo? Tanong niya at sabay turo sa upuang katapat ni Rafael. Mabilis na tinanggal ni Rafael ang kanyang dayakit at itinulak ang upuan para sa kanya. Oh, siyempre, umupo ka. Umupo si Micha at nakaroon muli ng katahimikan sa pagitan nila. Hindi ito awkward, ngunit puno ng hindi masambit na mga salita na mga alaala na sabay nilang binabalikan. Ang bawat isa ay tila nagbabasa sa mukang isa pa, naghahanap ng magabakas ng nakaraan at mga palatandaan ng kasalukuyan. Hindi ko inaasahan na makikita kita ulit, sabi ni Micha at napatingin sa tasa ng kape ni Rafael. Ako rin, sagot ni Rafael. Maraming beses kitang inisip. Kung nasaan ka na, kung kumusta ka na, napaismit si Mika, hindi madali. Pero narito tayo. Ang kanyang mga mata ay nagtakpo muli sa kay Rafael at sa pagkakataong ito, mas matagal, mas malalim, nagbago ka, pero hindi pa rin ako nakakamali. Ikaw din, sabi ni Rafael. Ang kanyang tinig ay bahagyang nanginginig. Mas maganda ka pa rin. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Micha, isang ngiting nagdala ng kaunting kulay sa maulang hapon, flatterer. Ikaw, parang mas naging gwapo ka pa. Magagaan na ang kanilang pag-usap, ngunit sa ilalim ng bawat salita ay may dalang bigat ng 20 taon ng paghihiwalay. Nakwentuhan sila ng ilang bagay tungkol sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga buhay. Nalaman ni Rafael na si Mika ay nagtatrabaho ngayon sa isang NGO, nakatuon sa pagtulong sa mga biktima ng karahasan na hindi na siya nagpatuloy sa militar matapos ang kanyang paglipat. Naging misyon niya ang pagtulong sa iba na nagbigay nga hulugan sa kanyang buhay pagkatapos ng kanilang paghihiwalay. Naging mahirap ang mga unang taon pagkatapos, sabi ni Micha, at ang kanyang mga mata ay bahagyang lumabo. Naramdaman kong tila nawala ang isang bahagi ng aking sarili. Napabuntong hininga si Rafael. Pareho tayo. Ang deming pagsisisi. Sana, kung hindi tayo nagmadali nun. Pero nangyari na, sagot ni Mika, isang kalungkutan ang bumalot sa kanyang muka. At sa huli, ang mahalaga ay kung ano ang nangyari sa atin pagkatapos nun. Kung paano natin hinarap ang pagsubok. Isang malalim na pagtingin ang ibinigay ni Rafael sa kanya. Ramdam niya ang pagkakakonekta pa rin, ang init ng kanilang nakaraan na unti-unting bumabalik. Hindi ito ang parehong init ng kabataan, ngunit isang mas malalim, mas mature na koneksyon na tila pinanday ng panahon at pagsubok. Ang bawat salita, bawat sulyap ay tila nagbubukas ng pintuan sa isang mundo na akala niya ay matagal nang nakasara. Sa loob ng ilang oras, nagpatuloy sila sa pakukwentuhan. Napansin ni Rafael na hindi na nila kailangan makunwari. Ang pagitan ng 20 taon ay tila naglaho at ang pagiging komportable ay natural na bumalik. Ang kanilang mga tawa ay mas malakas na ngayon, ang kanilang mga kwento ay mas may lalim. Ang buong kapehan ay tila naglaho at sila lamang ang umiiral sa kanilang sariling munting mundo. Habang palalim ang gabi at humina ang ulan, ramdam ni Rafael ang isang kakaibang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang butas sa kanyang puso ay tila unti-unting napupuno. Ang liwanag sa kanyang pinakapribadong lagusan ay hindi na isang alaala lamang, kundi isang posibilidad na muling masilayan. Gabi na, sabi ni Micha, na sinira ang katahimikan. Kailangan ko ng umuwi, ngunit sa mga mata nito, nakita ni Rafael ang paatubili. Ang pananais na manatili pa. Micha, sabi ni Rafael, at hinawakan ang kamay nito sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang pahawak ay banayat, ngunit puno ng matinding damdamin. Maaari ba tayong makita ulit? Tumingin si Micha sa kanyang mga mata at isang malaking ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Oh, Rafael, gustong-gusto ko. Ang pagkakataong ito, ang muling pagtatakpo na ito ay hindi lamang isang simpleng pagtuklas ng nakaraan. Ito ay isang pangako, isang bagong simula, isang pag-asa.
Alam ni Rafael sa kanyang puso na ang muling pagtatakpo na ito ay hindi aksidente. Ito ay tadhana na nagbibigay sa kanila ng isa pang pagkakataon upang muling pagdikitin ang napiraso ng kanilang pag-ibig at tuklasin kung ano ang naghihintay sa kanila sa kabilang dako ng mahabang paghihiwalay. Ang kanilang kwento ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang sa gitna ng isang maulan na hapon sa isang kapehan sa Manila. Matapos ang kanilang pagtatakbo sa kapehan, ang mundo ni na Rafael at Micha ay tila nabuhay muli. Bawat araw ay nagiging isang pag-asa, isang patunay na ang tadhana ay sadyang naghihintay para sa kanila. Hindi nagtagal at muli silang nakita, hindi na sa isang aksidenteng pagtatakbo, kundi sa isang planadong pagtitipon na punong pananabik at kagalakan. Isang linggo matapos ang umulan nilang hapon, na-dinner sila sa isang tahimik na restoran sa Bonifacio Global City. Ang lugar ay moderno ngunit may mainit na ambience, sapat upang magbigay ng komportableng espasyo para sa dalawang pusong matagal nang nahiwalay. Nakasuot si Rafael ngang casual na polo shirt at pantalon habang si Micha naman ay simple ngunit elegante sa isang dress na nakpatingkat sa kanyang alindog. Wala na ang kaba ng unang pakikita. Pinalitan ito ng matamis na pananabik at kumpiyansa. Hindi ko akalaing darating pa ang araw na ito, sabi ni Rafael na may malalim na tingin kay Micha sa kabila nga hapag. 20 taon, Micha. Parang kahapon lang. Ngumiti si Micha at may kislap sa kanyang mamata. Akala ko rin, maraming gabi akong nagtanong kung ano na ang nangyari sa'yo, kung kumusta ka na. Nagsimula silang magbahagi ngang mga kwento, mga karanasan mula sa mahabang panahong wala sila sa pilingang isa't isa. Ikinuwento ni Rafael ang kanyang karanasan pagkatapos ng military service, ang pagtatayo niya ng sariling negosyo at ang mga pagsubok na kanyang pinagdaanan. Si Mika naman ay nagsalaysay tungkol sa kanyang pag-unlad sa military, ang mamisyon na kanyang sinalihan at ang mapangarap na natupad at naiwan. Hindi nila pinalampas ang mga masasakit na bahagi, ngunit ang bawat kwento ay nagpapatunay lamang sa kanilang katatagan at sa matamis na pagbabalik ng kanilang koneksyon. Sa bawat pagbabahagi, unti-unting nawawala ang mabakas ng nakaraan na nagdulot ng sakit. Ang kanilang pag-usap ay hindi na tungkol sa sana o kung, kundi tungkol sa ngayon at bukas. Ang kanilang magakamay ay madalas na nagtatakpo sa ibabaw ng mesa, isang tahimik na pangako na hindi na sila muling maghihiwalay. Pakaraan ng gabing iyon, sumunod ang mas marami pang pakikita. Nag-coffee sila, naglakad sa mga parke, nagpunta sa mga lugar na pinuntahan nila nung magkasintahan pa sila. Sa bawat pagtatakpo, lalong lumalalim ang kanilang pagmamahalan. Ang dating matamis na damdamin ay nagbago, naging mas matatag at mas malalim na may kaakibat na pag-unawa at respeto na tanging ang panahon lamang ang makapagbibigay. Isang hapon, habang naglalakad sila sa Manila Bay, tanaw ang paglubok ng araw na nagpipinta ng kulay kahel at pula sa kalangitan, huminto si Rafael at humarap kay Micha. Ang simoy ng hangin ay banayat at ang ingay ng lungsod ay tila lumayo. Micha, panimula ni Rafael, ang boses ay seryoso ngunit puno ng pag-asa. Alam kong mabilis ito, pero pakiramdam ko, wala nang kailangan pang patunayan. Hinawakan niya ang kamay ni Micha, at ang init ng kanyang palat ay lumukop sa kanya. Gusto kong makasama na tayo. Gusto kong gumising sa tabi mo araw-araw. Gusto kong magluto tayo ng almusal. Gusto kong planuhin natin ang bawat araw at gabi. Ang mamata ni Mika ay napuno na luha na tuwa. Walang salita siyang binikas, ngunit ang kanyang ngiti at ang hipit ang kanyang hawak sa kamay ni Rafael ay sapat na upang sagutin ang tanong. Gusto mo bang lumipat sa akin? Tanong ni Rafael, punong pag-asa. O kaya, mahanap tayo ang sarili nating lugar, ng isang tahanan na tayo ang bubuo. Niyakap ni Micha si Rafael ng mahigpit, ang kanyang puso ay tila sasabog sa kagalakan. Oh, Rafael! Oh! Bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa damdamin. Gusto kong bumuo ng tahanan kasama ka.
Ang desisyon na ito ay hindi bungagam bigla ang emosyon. Ito ay ang kulminasyon ng 20 taong paghihintay, namga pangarap na itinago, at ng pag-asang hindi namatay. Alam nila na hindi magiging madali ang lahat, na may mga hamon pa rin silang haharapin bilang dalawang individual na may kanya-kanyang nakasanayan at nakaraang buhay. Ngunit mas matimbang ang kanilang pagmamahalan, ang pangako ngang isang kinabukasan na magkasama. Sa mga sumunod na linggo, sinimulan nilang ayusin ang kanilang buhay. Nahanap sila ng apartment na akma sa kanilang dalawa, isang lugar na may sapat na espasyo para sa kanilang nga pangarap. Bawat silya na pinili, bawat kurtina na isinabit, bawat gamit na inilagay ay may kwento, may alaala ng kanilang bagong simula. Hindi ito basta-basta paglipat ng gamit, ito ay pagtatayo ng isang pader, ng isang pundasyon para sa kanilang bagong buhay. Pinag-usapan nila ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga pangarap, at ang kanilang mga takot. Ipinaliwanag ni Micha ang kanyang desisyon na magretiro na sa serbisyo sa lalong madaling panahon upang makasama ng buo si Rafael. Si Rafael naman ay nagpahatid ng kanyang suporta at pangunawa sa anumang desisyon ni Micha basta't magkasama sila. Ang paglipat sa kanilang bagong tahanan ay isang araw na punong tawa, pagod at pagmamahalan. Dinala nila ang kanilang nga personal na gamit, ngunit ang pinakamahalagang dinala nila ay ang kanilang nga puso, buo at handang magmahal muli. Nang gabing iyon, pagkatapos nilang ayusin ang halos lahat ng mahahalagang gamit, umupo sila sa sahig ng kanilang sala, pinagmamasdan ang tahimik at bagong espasyo. Tingnan mo tayo, sabi ni Rafael, niyakap si Micha. Sino ang mag-akala na pagkatapos ng lahat, dito tayo pupunta, dito, sa ating sariling tahanan? Hinalikan ni Micha si Rafael sa piski. Salamat Rafael. Salamat sa hindi pagsuko, sa paghihintay. Ikaw rin Mika, ikaw rin, sagot ni Rafael. Ang pag-ibig natin tadhana talaga. Hindi ito sumuko kahit gaano katagal. Sa gitna ng tahimik na gabi, sa loob ng kanilang bagong tahanan, natanto nila na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa romansa ng kabataan o sa init ng damdamin, ito ay tungkol sa katatagan, sa paghihintay, sa pagpapatawad at sa pagtanggap. Ito ay tungkol sa paghahanap ng kapayapaan sa piling ng isa't isa pagkatapos ng mahabang paglalakbay. Ang bawat sulok ng kanilang apartment ay nagiging saksi sa kanilang muling pagbangon. Ang malarawan sa dingding ay hindi lamang nagpapakita ng kanilang nakaraan, kundi ng kanilang kasalukuyan at kinabukasan. Ang bawat umaga ay bagong simula at ang bawat gabi ay pagkakataon upang muling paktibayin ang kanilang pangako. Ang kanilang kwento ay isang testamento na ang tunay na pag-ibig ay hindi nawawala, kundi naghihintay ang tamang panahon. Ito ay nagbabago, lumalalim at lumalakas sa bawat pagsubok na pinagdadaanan. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo nilang naunawaan na ang pinakamahalagang bagay na nananatili sa kabilang lahat ng pagbabago ay ang isang puso na handang magmahal ng tapat at walang hanggan. Ito na ang kanilang forever. Hindi na isang pangarap na mahirap abutin, kundi isang katotohanang hinahawakan nila sa kanilang mga palad. Isang forever na sinimulan sa gitna ng isang maulang hapon sa isang kapehan sa Manila at ngayon ay lumalago sa init ng kanilang sariling tahanan. Sa loob ng kanilang bagong tahanan, ang tahimik na gabi ay bumalot sa kanila, dala ang amoy ng bagong kahoy at ang matamis na pangakong hinaharap. Habang nakasandal si Mika kay Rafael, naramdaman niya ang tibok ng puso nito, isang tibok na matagal niyang pinangarap na marinig malapit sa kanya. Ang init ng katawan ni Rafael ay tila isang balabal na yumayakap sa kanya na bibigay ng kapayapaang matagal na niyang hinahanap sa gitna ng mga hamon guhay militar. Hindi ko akalain na darating pa ang araw na ito, bulong ni Micha. Ang boses ay halos pabulong sa tenga ni Rafael. Ang magkaroon na sarili nating lugar na walang takot na magmamadali tayong mahiwalay muli. Mahigpit siyang niyakap ni Rafael. Ako rin mahal. Matagal ko ring hinintay. Bawat taon, bawat pagsubok,
lagi kong iniisip kung kailan ka babalik. Kung kailan tayo magiging buo ulit. Hindi na kailangan ng mga matatamis na salita upang ipaliwanag ang lalim ng kanilang damdamin. Ang bawat pahipo, bawat titik, bawat pahinga ay puno ng gakwento ng pahihintay, pagtitiis, at higit sa lahat, pag-ibig. Ang kanilang tahanan ay hindi lamang gawa sa konkreto at kahoy. Ito ay pinanday mula sa tibayng kanilang nga puso, sa bawat alaala na nakaraan, at sa bawat pangarap na kanilang muling binubuo. Napadesisyonan ni Micha na tuluyan ng magretiro. Ang desisyon ay hindi mahirap. Pagkatapos ang lahat ng taon ng serbisyo, ng disiplina, at ng patuloy na pag-ingat sa bawat hakbang, ninais na niyang maranasan ang simpleng kalayaan na maging ordinaryong babae sa piling ng lalaking mahal niya. Handa na ako sa bagong kabanata, sabi ni Mika isang umaga habang nag-almusal sila sa balkonahe, tinatanaw ang luntiang hardin na balak pa nilang ayusin. Walang military drills, walang inspections, walang sudden deployments, puro ikaw lang, at tayo. Ando, ngumiti si Rafael. Ang mga mata ay kumikinang sa tuwa. At handa akong ibigay sa iyo ang mundo, mahal ko. Hindi na natin hahayaang muli tayong paghiwalayin ng kahit ano. Ang kanilang buhay ay naging isang serye ngamga simple ngunit makabuluhang sandali. Mga paglalakat sa parke habang makahawak kamay, mga tahimik na hapunan sa bahay, mga pelikulang pinapanot habang makatabi sa sofa. Dito nila natakpuan ang tunay na esensya ng mabuhay ng maligaya magpakailanman. Hindi ito tungkol sa magrandiosong gestures o sa walang katapusang pakikipagsapalaran, kundi sa kapayapaan na matatakpuan sa bawat araw na makasama, sa bawat pagtawa, at sa bawat pag-alaga. Naging hilig nilang dalawa ang pagugol ngang oras sa hardin. Si Rafael ang naglilinis, nagdidili, at nagtatanim, habang si Micha naman ang pumipili ng mabulaklak at halaman na ilalagay. Ang bawat tanim ay nagpapaalala sa kanilang pag-ibig unti-unting lumalago, nangangailangan ng pasensya at pag-alaga at nagbibigay ng kagandahan sa kanilang buhay. Sa bawat gabi, bago matulog, mayroon silang ritual. Makasama silang upo sa kanilang sofa o kung minsan ay sa balkonahe, magkahawak kamay at simpleng pag-usapan ang mga nangyari sa kanilang araw. Ang mga maliliit na kuwento, ang mga tawa, ang mga pangkaraniwang pangyayari, ito ang mga hibla na bumubuo sa tela ng kanilang bagong buhay. Hindi nila nakalimutan ang kanilang nakaraan. Kung minsan, babalik ang naalaala ng kanilang pagtatago, ng lihim na tingin, ng masasakit na paalam, ngunit hindi na ito nakdudulot ng kirot, sa halip ay nagsisilbi itong paalala kung gaano kalayo na ang kanilang narating. Ang mapaksubok na iyon ang nagpatibay sa kanilang pundasyon, ang nagturo sa kanila ng halaga ng bawat sandali na makasama sila. Natuto silang magpatawad sa kanilang sarili, sa isa't isa, at sa mga pangyayari. Naintindihan nila na ang bawat desisyon, kahit patila mali sa panahong iyon, ay may papel na ginampanan sa pagdadala sa kanila, pabalik sa isa't isa. Ang paghihiwalay ay nagturo sa kanila ng halaga ng pagkakaisa, ang kalungkutan ay nagbigay daan sa matinding kaligayahan. Ang tahanan na ito ay naging saksi sa kanilang muling pagkabuhay. Ito ang lugar kung saan ang dalawang puso, na minsan nang nawala sa isa't isa, ay natagpuan muli ang kanilang daan pauwi. Ang Manila, na minsang nagpatuto sa kanilang lihim na pag-ibig at masakit na paalam, ay muling naging saksi sa kanilang muling pagsasamahan. Ang bawat sulok ng bahay ay nagbubulong ng kanilang mapangako, ng kanilang mapangarap, at ng kanilang walang hanggang pag-ibig. Sa paglipas ng mag-aaraw at buwan, naging mas malinaw sa kanila na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa unang sparks o sa mga matatamis na simula. Ito ay tungkol sa paglalakbay, sa paglampas sa mga unos, sa pagtutulungan, at sa pagtanggap sa bawat bahagi niyang bawat isa kasama ang mga pagkukulang at mga kahinaan. Ito ay tungkol sa pagpili na mahalin, araw-araw, ng walang pag-alinlangan. Isang hapon,
Habang umulan muli sa labas, tulad ng araw na sila ay muling nakita, naupo sila sa balkonahe, nakatanaw sa patak ng ulan. Kapa ang hawak ni Micha at sa naman kay Rafael. Naalala mo pa ba ang araw na muli tayong nakita? Tanong ni Micha, nakangiti. Paano ko makakalimutan ang ingay ng kapehan, ang lamig ng ulan, at ang pagkabigla ng makita-kitang muli? Sagot ni Rafael, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamahal. Ang sabi ko sa sarili ko nun, ito na ang pangalawang pagkakataon. Hindi ko na palalampasin. At hindi nga nila pinalampas. Sa kanilang nga mata, ang nakikita nila ay hindi lamang ang pag-ibig na nagtapos sa kapehan, kundi ang pag-ibig na nagpatuloy sa kanilang mapuso sa loob ng 2 dekada at ngayon ay ganap na namumukatkat sa kanilang tahanan. Ito na ang kanilang kwento. Ang kwento ni na Rafael at Micha. Isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatakot sa panahon, sa distansya, o sa mga pagsubok. Ito ay mananatili, naghihintay ng tamang oras upang muling magbigay ng liwanag sa dalawang kaluluwang sadyang nakatakda para sa isa't isa. Ang kanilang forever ay hindi na isang kanta o isang linya sa pelikula, ito ay ang kanilang buhay, ang kanilang tahanan, at ang kanilang pag-ibig walang hanggan at toto.